Para po sa ating mensahe, buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Aklat ng mga Awit. Patuloy tayo sa ating pag-aaral ng aklat na ito at sa umagang ito tayo ngayon ay nasa kabanatang 131, Psalm 131. Ang mga awit ay isang malaking tulong para sa atin na maturuan ang ating mga puso na magkaroon ng iba't ibang mukha ang ating pag-ibig para sa Kanya. Kung tayo ay umiibig sa Diyos, nais natin na maipahayag sa Kanya ang iba't ibang mga damdamin sa loobin na lahat ay nakakaluwalhati sa Kanya. At ang awit ang nagtuturo sa atin ng iba't ibang mga damdamin, maging sa kababaan o sa pagkamangha sa Kanyang kadakilaan. Ito ay tumutulong sa atin na bigyan tayo ng salita na maihatid sa ating Diyos, maihandog sa Kanya ang ating pagpupuri. At kaya pagdating natin ngayon sa 131 sa ating pag-aaral, nawa nga ito ang ating kasabikan na tayo ay maturuang muli ng isang panibagong muka ng pag-ibig na ating maihahandog sa ating Panginoon. Hayaan Psalm 131, babasahin ko sa inyo ang salin sa Ingles ayon sa English Standard Version. Hear the word of the Lord, a song of ascents of David. O Lord, my heart is not lifted up, my eyes are not raised too high. I do not occupy myself with things too great and too marvelous for me. But I have calmed and quieted my soul. Like a weaned child with its mother, like a weaned child is my soul within me. O Israel, hope in the Lord, from this time forth and forevermore. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Manaming Diyos, sa oras na ito kami ay naghahangad na mula sa inyong salita, kami ay maturuan kung sino ka, ano ang iyong kalooban para sa amin, at ano ang yaman ng biyaya na meron ka sa mukha ni Jesucristo. Tulungan niyo nga kami, Panginoon, bubuksan sa amin, ito'y marinig namin at matanggap ng may pananampalataya, nang sa gayon ito ay aming panghawakan, aming ituon dito ang aming buong buhay. Ito'y matanim sa aming puso at magbunga ng mabuting gawa ng pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa. Tulungan mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu at buksan mo ang aming mga puso na magkaroon ng pananampalataya sa inyong biyaya sa mukha ni Jesucristo. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang awit na ito ay maikli lang at ito nga ay isang ng pag-akyat na Song of Ascents na mga awit na naghahanda sa bayan ng Israel para sila ay sumamba sa Diyos. At ang awit na ito ay nagbibigay ng isa pang variation ng pagpupuri sa Diyos. Sa mga naunang awit, nakita natin na tinutuon ng mga manunulat ang bayan ng Israel na alalahanin ang iba't ibang mga pagpapala ng Diyos. Inaalala nila ang kapangyarihan ng Diyos, inaalala nila ang pag-iingat ng Diyos sa kanilang bayan, kung paanong ang kapangyarihan ng Diyos ang nagdulot sa kanila na maging isang mayamang bansa. At hindi mayaman necessarily in terms of material wealth, kundi mayaman sa espiritual na pagpapala. At kaya ito ang mga tinuturo sa mga naunang awit na kanilang alalahanin at ipagdiwang. Sa nakita natin sa Psalm 130, ito ay nakatuon particular sa kanilang pag-alala na sila ay iniligtas mula sa kanilang mga kasalanan. At ito namang Psalm 131 ay nagtuturo sa kanila ng pagkakaroon ng pananampalataya na ang kanyang
pagkaka-describe ay to have calmed and quieted his soul. Ito ay pinatahimik niya ang kanyang kaluluwa. Nagsisimula ito sa unang talata na kanyang ipinapaliwanag kung paanong meron siyang mga hindi ginagawa. Sabi niya, O Lord, my heart is not lifted up, my eyes are not raised too high, I do not occupy myself with things too great and too marvelous for me. Itong tatlong kanyang mga itinatanggi ay iba-ibang expressions na parang ang sinasabi lang ay na hindi siya nagmamataas. Yun ang pinaka-ibig sabihin ng tatlong expression na ito, na hindi siya mayabang. Sa mga Tagalog na translation, ginamit mismo ang salitang iyon na siya hindi nagpapakahambog, hindi mayabang, hindi nagmamataas. At iba-iba ang kanyang ginamit na hindi daw tumitingala. Sabi, ang kanyang puso ay hindi nagmamataas, ang kanyang mata ay hindi masyadong mataas ang tingin. Parang kanyang iniisa-isa talaga na ang kanyang puso, ang kanyang mata at in his actions ay hindi siya nagmamayabang. So ang pinaka gusto niyang ilarawan dito ay kung hindi siya nagmamayabang, hindi siya nagmamataas, siya ay nagpapakababa sa harap ng Diyos. At sa kanyang pagpapakababa ay inaamin niya ang kanyang mga kahinaan. So sabi niya, I do not occupy myself with things too great and too marvelous for me. So kung merong mga beyond his capacity, beyond his station in life, ay hindi niya na yun papasanin pa sa kanyang sarili dahil ito nga ay higit sa kanya. At sinabi niya sa talatang 2 kung ano ang ginagawa niya. Kung sa verse 1 sinabi niya kung ano ang hindi niya ginagawa, sa verse 2 sinasabi naman niya kung anong ginagawa niya, I have calmed and quieted my soul. Ito ay sa halip na siya ay maging abala pa doon sa mga bagay na hindi naman niya kayang pasanin, na masyadong malaki para sa kanya, ay nagiging tahimik na lamang siya, siya ay nagiging kontento, yun ang gustong sabihin. At ito ay kanyang nilarawan sa pagiging daw parang isang bata, like a weaned child. Ibig sabihin ay natapos na siyang dumede. At yung weaned child ay kaya nang humiwalay sa kanyang ina nang hindi na umiiyak. So yun yung ibig sabihin ng kanyang hinahilintulad, na ito na ay isang tahimik. Siya ay kaya nang maging kontento kahit na meron siyang hindi nakukuha na iniisip niyang gusto niya. So yung mga bata ay na hindi pa weaned, hindi pa natuturuan, hindi pa nagmamature enough to be separated from its mother, ay mag-iiyak, magpupumiglas, aangal kapag siya ay hinihiwalay sa kanyang ina. Pero itong weaned child ay kaya ng maging kontento at meron siyang kumpiyansa na hindi porket siya ihiniwalay sa kanyang ina ay hindi siya mahal ng kanyang ina. So marahil yun ang iniiyak ng bata, bakit ako pinapabayaan, bakit ako iniiwan? Pero yung weaned child ay natuto na hindi dahil siya'y ihiniwalay, siya'y hindi iniibig, siya'y kaya ng maging kontento, maging quiet in his soul, kahit siya'y ihiniwalay sa kanyang ina. At ito ay papakita ng pagkakontento sa kasapatan, na alam niya na ang kanyang ina ay nag-aaruga pa rin sa kanya. Kaya ang summary nito ay nasa verse 3, O Israel, hope in the Lord, na umasa sa Panginoon. So maaari nating makita itong kanyang nilarawan ay isang pagtuturo kung ano ang itsura ng pag-asa, pagkapit sa Diyos na nakaluluwalhati sa Kanya. Kung tayo ay kakapit sa Diyos, tayo ay sasampalataya sa Kanya, magtitiwala lang sa Kanyang kasapatan, merong itinuro sa atin na magandang maging saloobin natin. Sinabi sa yung dalawa na nakita natin ay na magkaroon ng pagpapakumbaba, ng mababang pag-amin na tayo ay mahihina at may kakulangan. So kung ating kilalanin ang ating kahinaan, ito ay nakakalugod sa Diyos, at siyempre dapat hindi lamang na
tingnan lang natin yung ating kahinaan, kung ikabit natin yung ating pagpapakababa sa harap ng Diyos at ito'y samahan ng pagkakontento at pagkapit sa kasapatan na meron tayo sa Diyos, ito ang nakaluluwalhati sa Kanya. Ito ang pag-asa na tinuturo sa atin ng awit na ito na makakapagbigay ng papuri at luwalhati sa Diyos. At kung ganito ang ating mga saloobin, nakikita natin sa harap ng Diyos na tayo ay mahina at maraming ibang bagay na ipinapaubaya lang natin sa Diyos at sa ating pagpapaubaya ng mga pasanin natin sa Diyos at pagkatiwala na siya ang mag-aalaga sa atin, ay ito ang nagbibigay sa atin ng karagdagang pang-init ng ating pag-ibig, ng pasasalamat, na nakikita natin yung mga hindi natin kayang gawin sa ating sarili ay inaako ng Diyos para sa atin. So itong tinuturo sa atin sa Psalm 131 ay itong ganitong muka ng pagbibigay luwalhati sa Diyos, ang pananampalataya na nagpapakababa, kinikilala ang ating kahinaan at kakulangan at umaasa lamang sa kasapatan na meron tayo sa ating Panginoon. Ang ganitong klaseng pananampalataya, ang ganitong klaseng pagkapit sa Diyos ay may malawak na aplikasyon sa ating buhay. At makakakita tayo actually sa Biblia ng maraming ibang mukha ng ganitong klaseng pagkapit sa Diyos. Nais ko sa umagang ito magbigay ng tatlong paraan na ginagawa natin to sa iba't ibang larangan, iba-ibang sphere of life. Una, meron tayong ganitong pagkapit sa Diyos sa ating earthly vocation. Sa ating earthly vocation, sa ating pamumuhay dito sa lupa, ay maaring mapakita natin yung ganitong pagkapit sa Diyos na kilalanin natin maraming mga bagay sa ating pamumuhay dito, maging sa ating hanap buhay, sa ating stasyon sa buhay na iba-ibang bukasyon tulad ng pagiging anak, pagiging magulang. Marami sa iniatas sa atin ng Diyos sa ating buhay dito sa lupa ay hindi natin kaya sa ating sarili. At sa ganito ay ating ipagpapaubaya ito sa Diyos at tayo aasa na lamang sa Kanya. Ito ay makikita natin sa 1 Thessalonians 4. Sinasabi ni Pablo sa verse 11, "Aspire to live quietly and to mind your own affairs, and to work with your hands as we instructed you." Makita natin itong pagtuturo na ito ay tinuturo niya mismo dun sa iglesia sa Thessalonica na sila daw ay hangarin na mamuhay ng tahimik. Sila ay to aspire to live quietly, to mind your own affairs. Maaari nating isipin yung sinasabi sa kanila na mind your own affairs ay, to put it negatively, ay wag nyo nang alalahanin pa yung hindi nyo naman tungkulin, yung hindi para sa inyo. So kung i-phrase natin ito negatively, kamukha nung sinasabi sa Psalm 131, you should not occupy yourself doon sa mga bagay na nakahihigit para sa iyo, na hindi naman para sa iyong na sarili mong responsibilidad. Mind your own affairs, not the affairs of other people. Maaari natin itong ikabit sa salita ni Kristo sa Matthew chapter 6. Kung sinasabi niya na dapat ang mga mananampalataya ay hindi na magkaroon ng pag-aalala. Matthew chapter 6. Sinasabi sa verse 34, "Do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble." So dito, sinabi ni Kristo na sa ating pag-alala, wag na natin dagdagan pa na alalahanin pati yung mga susunod na araw. Kung tayo ay sa atin ay isipin ang araw na ito na ipinagkaloob sa atin, hindi naman natin alam kung anong mangyayari bukas, hindi natin tiyak kung ano ang mga ating hinaharap, at meron tayong mga ibinigay na sa atin sa araw na ito,
at maaaring ituon na lang natin doon ang ating pansin, yun ang ating pasanin, ito ay sufficient na. Huwag mo nang dagdagan pa. Kung tayo ay pumapasan pa ng higit doon, ay lumalampas tayo sa ating sariling kakayanan at tulad ng sinasabi sa 131, para tayong nagmamalaki ng higit sa kakayanan natin. Our heart is lifted up, our eyes are raised too high, and we occupy ourselves with things too great and too marvelous for us. Masyadong malaki ito para sa atin. Kaya't hindi na natin dadagdagan pa our own affairs and the troubles of the day, ay maaring ito na ay sapat na para sa atin. At sinasabi sa 1 Thessalonians 4 na ating mamuhay na lang tayo ng tahimik, mind your own affairs. At ang kanyang konteksto nito is that this is the life that pleases God. Kung tayo ay nagnanais na mamuhay na makapagbigay kaluguran sa Diyos, ay ganitong simpleng pamumuhay na gawin natin yung ating iniatas sa atin, sa ating sariling istasyon, at wag na tayong mag-alala pa tungkol sa ibang bagay na hindi naman natin pasanin. Ito'y makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos at dapat hindi tayo magkaroon ng matinding pangamba. So dito nakikita natin in our earthly lives, sa ating pamumuhay dito sa mundo, sa konteksto ng ating mga bukasyon, mga tungkulin, ang ganitong klaseng pagpapaubaya sa Diyos ng mga hindi natin pasanin, ng mga hindi natin, mga higit sa ating sariling kakayanan, ay makapagbibigay luwalhati sa Kanya at nakatutulong rin sa atin na hindi tayo masyadong mabigatan at tayo mamuhay ng nakalulugod sa Kanya. Hindi ko alam kung ganito pa rin ang marami sa mga estudyante ngayon. Nung panahon ko at maging ako ay nung kami ay nasa kolehiyo, marami sa amin ay dumadaan sa isang maagang midlife crisis. Sa gitna ng kolehiyo, mapapaisip sila na ano nga ba talaga ang direksyon ng aking buhay, saan kami pupunta, iniisip nila yung lahat ng kanilang mga gagawin pa sa hinaharap. Kung totoo ba na itong course nila ay para sa kanila, at ako nga ay talagang nabigatan dito sa tanong na ito at ako'y nag-shift mula sa aking unang course. So, marami kami na ganito. At ang nangyayari dito, ang mga bata na tulad ko nung panahon na iyon ay pinapasan ang masyadong madaming mga alalahanin, maraming ibang bagay, at ang nangyayari ay hindi na nga nila nabibigyang pansin yung kanilang mga kailangang gawin. Nung ako ay dumaan sa ganitong phase of my life, ay napabayaan ko nga yung mga tungkulin ko, yung aking pag-aaral, yung iba kong mga subjects at that time. Ito ay hindi ko napagbutihan. So, ang nangyari noon, merong nakaatas sa akin, pero yun ay pinabayaan ko, and I occupied myself with things too great for myself. Masyado silang mas malaki para sa akin. At ito actually ay pinagmumulan ng kabigatan sa pamumuhay natin dito sa mundo. Ito ay isang napaka-practical na tinuturo sa atin na iasa na lang nga natin sa Diyos. At maaari nating makita na actually ang ganitong klaseng pagpapaubaya sa Diyos at na hayaan natin yung mga bagay na hindi naman iniatas sa atin, ay ito ay magbibigay ng kaayusan, napapanatili ang kaayusan sa maraming ibang bagay. Halimbawa, marami yung mga naging ngayon na naghahangad na mga babae na maging pastor. Ito ay isang maging mainit na debate at nais nilang pag-isipan talaga at binabaluktot nila ang kung ano-anong mga sinasabi sa Biblia para lang maipilit na ang mga babae ay maaaring maging pastor sa iglesia. Pero ito ay isang paghahangad beyond what is their station in life. Ito ay hindi ibinibigay sa mga babae. Mayroong maraming ibang mga tungkulin na magagampanan ang babae sa lipunan, sa iglesia, sa tahanan, at ito'y makapagbibigay silang kaluguran sa Diyos. Ngunit ang nangyayari dahil sila'y naghahangad nitong isang partikular na istasyon ng pagiging pastor,
ay napapabayaan ang kanilang mga sariling tungkulin na ibinigay sa kanila at nadadala ang kaguluhan doon sa iglesia na may tinuro ang Diyos na ito ay dapat kasama sa kaayusan na panatilihin sa iglesia. Ito ay pagsalungat doon sa pagtiwala na ang Diyos ang nagsasaayos ng lahat ng bagay. Hindi nila kinakapitan ang yung paglagay sa kanila ng Diyos sa kanilang stasyon. Kung sila'y babae, tinatawag sila na maging babae at gampanan ang tungkulin ng mga babae. At ganun din naman ay hindi lang ito tungkol sa mga babae, mayroong mga lalaki na hindi naman qualified magturo, hindi qualified maging pastor, ay kanilang tinatanggap at inaako para sa kanilang sarili ang pagiging pastor o ang pagiging mangangaral. At ito ay muli hinangad nila ang isang bagay, their eyes were lifted up and they occupied themselves with things too great and too marvelous for them. At ang nangyari ay sila ay nagdala ng kaguluhan, nagdulot ng kaguluhan sa iglesia at nagdala sa kapahamakan sa kanilang mga pinastor at pinangaralan. So, makikita natin na maraming ang aplikasyon ito sa ating buhay na tayo ay dapat magpaubaya, ipaubaya sa Diyos ang mga bagay na higit sa ating kakayanan, at kung ito'y hindi bahagi ng tungkulin na iniatas sa atin, huwag natin itaas pa ang ating pagtingin, ang ating puso, at isipin na kaya nating pasanin ang isang bagay na ito na hindi naman iniatas sa atin. Isang ang nakakatulong sa mga mangangaral na makatulog ay na kanilang tanggapin na ang kanila lamang bahagi sa pangangaral ay ang paghahasik noong katotohanan, na sila ay ilabas nila at ipaliwanag nila yung katotohanan at hindi nila tungkulin na baguhin yung puso ng mga tao. Kung ito ay itaas nila ang kanilang puso at isipin nila na sa pagmamayabang ito ay bahagi ng kanilang tungkulin, and they occupy themselves with this great and marvelous thing na baguhin ang puso ng mga tao, ay gumagawa sila ng kung ano-anong mga paraan na i-manipulate emotionally ang kanilang paraan ng pagsasalita, o minsan babaluktutin ang katotohanan para talagang mas makiliti ang damdamin ng mga tao. O kaya naman, kung hindi man nila gawin ng iyon, ang mangyayari ay nangangamba sila palagi kung walang tumutugon sa kanilang mga pangangaral. Pero ang kanilang tungkulin na dapat na matanggap nila na yun lang ang kanilang gagawin ay ihasik ang binhi ng katotohanan mula sa salita ng Diyos, at ang pagpapatubo nito at pagpapalago nilo ay ipapaubaya nila sa Panginoon. Kaya nga yun yung tinuturo ni Jesus na ginagawa ng maghahasik, siya'y lalabas, maghahasik at siya'y matutulog. Sa habang siya'y natutulog, yun ay palalaguin ng Diyos. Dahil yun nga ay ang pagkilos ng Diyos na gagawin ang mga bagay na higit sa kanyang kakayanan. Kaya't kung tayo ay may ganitong pananampalataya na tinuturo nitong Psalm 131, itong pagtatahimik ng ating puso na ipaubaya sa Diyos ang higit sa ating kakayanan, ito ay nakaluluwalhati sa Kanya, nakapagbibigay kaluguran sa Kanya, na papagaan ang ating pamumuhay at tayo'y nakakapanatili doon sa ating mga tungkulin at doon sa ating paggampan nitong mga actually ibinigay sa ating mga tungkulin. Doon tayo mas pamuhay ng nakalulugod sa Kanya. So ito ang unang paraan kung paanong ang ganitong klaseng pananampalataya sa Psalm 131 na pinapatahimik ang ating puso ay maaari nating magawa in our earthly vocation. Ang pangalawang paraan kung paanong meron tayong ganitong ginagawa na saloobin, at ito ay madalas na ito ang madalas na may isip tungkol dun sa salitang too great and too marvelous for me, ay tungkol sa
divine revelation. Sa ating pagninilay-nilay tungkol sa pahayag ng Diyos, tungkol sa sino siya, ay maaaring mayroong mga bagay na hindi abot ng ating karunungan, hindi abot ng kaalaman ng tao, at dapat na nating iiwan ito sa Kanya, sa tulad na nangyari kay Job sa Job chapter 42, na sinabi siya'y nanahimik na lamang. Hindi na niya dapat niyang kilalanin na mas mataas ang Diyos sa Kanya, mas makapangyarihan ang Diyos sa Kanya, hindi sa Kanya ang pamamalakad ng mundo, kaya't siya'y mananahimik na lamang. Ito ay ang tamang pag-unawa nitong ganitong application ay tinuturo sa atin sa Deuteronomy chapter 29 verse 29. Yun ay nagsasabi, Deuteronomy 29:29, "The secret things belong to the Lord our God, but the things that are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this law." Dito merong dalawang sinasabi, meron daw secret at merong mga things revealed. Yung secret things, yun ay sa Panginoon. Pero merong mga ihinayag sa atin na they were revealed sa atin, ibinunyag sa atin, at doon yun ang para sa atin. The things that are revealed belong to us. So ang nangyayari minsan ay kapag tayo ay nagmamataas, we occupy ourselves with things too great and too marvelous for me, tayo ay nagpapakaabala na pag-isipan yung mga secret things, mga bagay na hindi naman ihinayag sa atin ng Diyos. Isang halimbawa nito ay makikita natin sa Luke chapter 13. Sa Luke chapter 13 ay mayroong mga nagbulungan sa tabi ni Hesukristo pinagbulungan nila ang isang trahedya na nangyari. Sabi sa chapter 13, "There were some present at that very time who told him about the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifices." So mayroong ganitong nangyari na isang malagim na kamatayan ng maraming tao. Meron daw mga Galileans na isinama yung dugo nila sa sacrifices hindi na Pilate, probably in some cultic ritual. Ayun din silang ibabanggitin pa at si Kristo ang nagbanggit nito tungkol sa the 18 on whom the tower in Siloam fell. So mayroong tower na siguro gumuho at mayroong nadaganan na 18. So ito minsan ay nangyayari sa atin, nagkakaroon ng mga trahedya sa mundo, at ito ang ginagawa ng mga tao. Ano ang kalooban ng Diyos diyan? At ito'y babasahin nila, at pag ito ang kanilang pag-iisipan tungkol sa ano kaya ang sinasabi nito tungkol sa Diyos. Pero ito ay mga bagay na hindi naman tinuro sa atin, hindi ihinayag sa atin o hindi ibinunyag sa atin kung ano ang dahilan ng Diyos. Ito ay masasabing kasama doon sa mga secret things. At sinasabi ni Kristo kung ano ang dapat na para sa atin. Kaya sabi niya, imbis na ipaliwanag niya kung bakit kaya ito hinayaan ng Diyos na si Pilate ay mag-sacrifice ng mga Galileans, bakit hinayaan ng Diyos na may madaganan ng isang tower, ang sinabi lang ni Kristo sa kanila, ang para sa inyo, if you don't repent, you will all likewise perish. Ito ang kanyang mensaheng ihinatid sa kanya. Alam nyo kung ano ang para sa inyo, yung tungkol lamang sa inyong sariling buhay, na ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan at sumampalataya sa Panginoon para sa iyong kaligtasan, kundi ikaw ay mamamatay din. Ito ay hindi niya binigyan pa ng pagpapaliwanag yung secret things kung bakit hinayaan ng Diyos na mangyari yun, kasi the secret things belong to the Lord. At ang mga ihinayag sa atin, kung ano ang sinabi sa atin na ating tungkulin, doon dapat ang pagkaabalahan natin. Ang madalas nga talaga na dati pang katanungan ng halos lahat ng mga mananampalataya, at kahit ako nung
nung ako'y nagsisimula pa lang sa pananampalataya at marami sa mga nakadiskusyon ko, ang laging hinahanap na gustong matutunan, paano natin malaman ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. What is the will of God? At meron theologically dinidistinguish at based sa Deuteronomy 29:29 ang tinatawag na the secret will and the revealed will. Yung secret will ay yung mga purposes of God na kanyang pangyarihin ng mga bagay na hindi natin nauunawaan. So in God's sovereignty, ang lahat naman ng bagay ay nasa kanyang control. Yung maging yung kamatayan ni Kristo, ang pagkakadescribe sa Acts ay that it was brought about by the hand and plan of God. So itong yung mga malagim na krimen at kasamaan na ginawa ng mga tao para siya ay ihatid sa kanyang kamatayan sa krus, ito ay naisagawa by the hand and plan of God. At ang lahat ng mga nangyayari sa buong mundo, ito ay masasabi din natin in God's sovereignty ay brought about by the hand and plan of God. Pero itong mga bagay na ito, yung purposes of God in all the minute things that happen in the world, ito ay mabibilang na the secret will of God, hindi ipinagkaloob sa atin. At yung revealed will ay yun yung mga iniutos sa atin. Meron actually isang verse that tells us directly what is the will of God. Yun ay 1 Thessalonians chapter 4 verse 3. Literally it says na this is the will of God for you. So talagang in-spell out, ito ang kalooban ng Diyos. At ang sagot ay your sanctification. Ito ang kalooban ng Diyos para sa atin, na tayo ay lumago sa ating kabanalan. So sa Westminster Shorter Catechism, question 39, ay ginamit yung language of the revealed. Sinabi, what has God revealed to be the sum of our duty? Yung ginamit, what has God revealed? The moral law. At yung what is the moral law? Where is the moral law summarily comprehended? The moral law is summarily comprehended in the Ten Commandments. So itong revealed will ay tumutukoy sa mga kautusan ng Diyos, at tulad nga na sinasabi sa Deuteronomy 29:29, ay the things which are revealed, His commands, kung ano ang mga dapat nating gawin, ano ang ating mga tungkulin, yun ang dapat nating pinagkakaabalahan at hindi yung secret will of God. Isang minsang pinupuntahan ng ganitong klaseng pag-iisip o kalituhan between the secret will and the revealed will of God ay kapag natututunan ng isang Calvinist ang katuruan ng predestination. Kapag siya ay naturuan ng predestination at siya ay nagkakaroon ng kalituhan, bakit pa ko mangangaral? Hindi ba kung ang kaligtasan pala ay by the efficacious working of God na irresistible grace, siya ay kikilos ng kahit wala ako, at in God's sovereignty, ay from before the foundations of the world ay pinili na niya nang hindi ko alam kung sino ang kanyang mga elect. Paano yan? Paano ko malalaman ngayon kung sino ang mga elect para sila'y pangaralan ko at sila'y maligtas? Ito nga ay naunawaan ng mga Reformed, at it is in the 39 Articles of the Church of England na ginamit nila yung language again na yung hindi natin dapat pagkaabalahan na pag-isipan sino ang predestined unto eternal life. Ang tungkulin na ibinigay sa atin ay mangaral. So dahil sinabi sa atin tayo mangaral, ito ang kasangkapan ng Diyos para magligtas ng mga elect, gagawin lang natin kung ano yung ibinigay sa atin. Hindi natin kailangang magpakaabala na pag-isipan yung secret will of God, at tayo ay mamumuhay lang doon sa revealed will of God. At kung sinabi sa atin na tayo ay mangangaral tayo at kikilos ang Diyos secretly behind yung ating actions at pagsunod sa kanyang revealed will. So, sa ganito nga na sa ating pamumuhay, minsan ay ganito tayo mag-isip tungkol sa will of God. Tinitingnan natin ang ating sirkumstansya,
anong mga nangyayari sa ating buhay, tinetry natin na kilatisin ng probidensya ng Diyos kung saan niya tayo dinila, anong binigay niya sa ating kakayanan, mag-reflect tayo sa ating buhay at yung mga taong dinala niya sa atin. Ang ginagawa natin sa ganito ay iniisip natin, ano kaya ang kalooban ng Diyos base dito sa mga pinangyayari niya sa aking paligid. Pero ito nga ay isang hindi magandang paraan para maunawaan ang kalooban ng Diyos. Ang isang tinuro sa atin ay mag-focus na lang tayo doon sa kanyang ihinayag sa atin, the revealed will. At kung sinabi sa atin na the will of God is our sanctification, malinaw na kung sa choices mo ng trabaho halimbawa, ay yung isa ay hindi makakatulong sa iyong sanctification, mawawalan ka ng pagkakataon na sumamba, malalayo ka sa iglesia, o yung madaming yung mismong hanap buhay na ino-offer sa iyo ay hindi maihiwalay sa kasalanan. So halimbawa ay ikaw ay maging isang bartender sa isang club halimbawa. So hindi naman masama maging bartender sa isang not necessarily worldly establishment. Pero kung merong mga ganung yun lang ang nakikita mong trabaho, tas mapapaligiran ka ng gumagawa ng mga kasamaan, hindi ito maganda for your sanctification. So malinaw na dapat hindi ka ganitong alisin mo yan sa iyong isipan. So isang simpleng pamamaraan at nakakatulong sa atin ay manatili tayo to quiet our soul at kumapit lamang tayo na makontento tayo sa kung ano ang ibinunyag sa atin. Yun ay ang revealed will ng Diyos. At sa ganitong paraan ay mai-focus natin ang ating energies na gampanan itong mga tinuro sa atin at diretsyong sinabi sa atin na ating mga tungkulin, at hindi tayo mabigatan na pasanin pa yung mga things too great and too marvelous for us, itong mga secret things. So yun yung pangalawa na application nito tungkol sa divine revelation. Yung una ay sa earthly vocation. At itong pangatlo, syempre ang tingin kong pinakamahalaga na application natin ito patungkol sa ating kaligtasan. Sa ating kaligtasan, itong ganitong klaseng pananampalataya ang tanging makapagliligtas kapag tayo ay may pagkilala na sa ating sarili hindi natin kaya. Tingnan natin na kung tayo ay titingin na tayo ay hahatulan ng Diyos sa katuwiran, na tayo ay kikilatisin niya sa ating mga kasalanan, that should be things that na ma-recognize natin are things too great and too marvelous for us. Masyadong malaki ito, masyadong mataas ang hinihingi ng batas para ating itong matupad sa ating sarili, kaya tayo nga ay magpapaubaya na we calm and quieted our soul, na tayo kakapit lamang kay Hesukristo na siyang tanging makagagampan ng hinihiling ng batas, at tayo ay magtitiwala lamang sa kanyang kaligtasan, tatanggapin lamang ang kanyang katwiran, at hindi na idadagdag pa natin ang ating sariling kabutihan. Kapag nga yung meron tayong pag-iisip, nahahaluan natin sa ating puso ng pag-iisip na kaya natin sa ating sarili na mailigtas tayo mula sa kapahamakan o sa puot ng Diyos, ito ay nag-aalis sa atin sa biyaya, naglalayo sa atin kay Hesukristo. Kaya nga ito ay sa verse 3, sinasabi na hope in the Lord. Ito ang ginamit mismong salita doon sa Psalm 130 verse 7, O Israel, hope in the Lord. At ito ay patungkol sa kung paanong nagsimula sa 130 verse 3 na if the Lord should mark iniquities, who could stand? But with you there is forgiveness, that you may be feared. Ito ang tanging paraan para sila ay makatayo sa harapan ng Diyos kung sila ay umasa sa Panginoon lamang. Kaya ito nga ang panawagan sa lahat ng hindi pa sumasampalataya kay Hesukristo para sa kaligtasan. Kung ikaw ay tatayo sa iyong sarili
at ikaw ay magmamayabang sa iyong puso na kaya mong iligtas ang iyong sarili, ay that is something too great and too marvelous for you. Dapat mong kilalanin na hindi mo yan kaya, at mabuting to calm and quiet your soul at kumapit lamang sa katwiran ni Hesukristo. Ito ay isang mahalaga rin na paalala sa atin na mga mananampalataya na nakatanggap ng kaligtasan. May malaki pa ring tukso sa ating puso na lumayo sa pananampalatayang ito na ating kinapitan. Dahil tayo ay likas na mayayabang sa ating pagkapit kay Jesucristo para sa kaligtasan, ay meron tayong pagkiling na ang ating muling kapitan o bumalik tayo sa ating sariling kakayanan para ating tapusin ang ating kaligtasan. Pinag-aralan natin dati ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. At sabi niya sa mga taga-Galacia sa Galatians chapter 1, verse 6, sa Galatians chapter 1 verse 6, sinabi ni Pablo, I am astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Itong sinabi, naging problema ni Pablo sa mga taga-Galacia, ito daw mga taga-Galacia ay natawag na ng Panginoon to the grace of Christ, at sila ay niyakap ang ebanghelyo na ito. Pero ang nangyari ay they are deserting Him. Sila ay tumatalikod sa Panginoon. At kung sa atin minsan kapag pinag-uusapan na mayroong tumalikod sa kanyang pananampalataya, ang sigurong naiisip natin kaya siya tumalikod sa pananampalataya ay ayaw na niya sa mga batas. At ang nangyari ay ayaw na niya sa mga kautusan, gusto ko na lang na magkasala, gusto ko na mamuhay sa tingin kong kamunduhan na mas nakakapagbigay ng kaligayahan sa akin. Yun ang mga ini-expect natin na itsura ng pagtalikod sa Ebanghelyo at sa Diyos ng biyaya. Pero itong sulat sa mga taga-Galacia, ang pagtalikod na nangyari sa kanila ay gusto nilang gumawa. Gusto nilang gumawa ng maraming kabutihan. Gusto nila, hindi sila na gusto ko na lang tumalikod sa iglesia, di na lang ako a-attend kasi nakakapagod yung mga Sunday, tas buong araw kami nandun nakaupo lang at nakikinig. Hindi ganoon ang nangyari sa mga taga-Galacia. Ang nangyari sa kanila, gusto ko pang dagdagan. Gusto ko pang magstay buong araw, dagdagan natin ng mga panalangin, gusto kong magkaroon ng gampanan lahat ng iniuutos sa Old Testament at talagang maging very exemplary ayon sa batas ng Diyos. So ang gusto nila actually ay dagdagan. Pero ito ay nakita ni Pablo na pagtalikod, isang pagtalikod sa biyaya ng Diyos na sila ay tinawag sa biyaya ng Diyos pero sila ngayon ay deserting Him. Ang paliwanag ni Pablo dito or kanyang description sa kanilang ginagawa, sabi niya sa chapter 3, Are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? So ito ang nakita ni Pablo na kahungkagan nitong kanilang ginagawa, kahangalan na sila ay nagsimula sa Espiritu at tinanggap nila sa pananampalataya ang katwiran, ang perpektong katwiran ni Hesukristo para sa kanilang kaligtasan. Pero ngayon iniisip nila, kailangan kong dagdagan ng sarili kong gawa, kailangan kong i-perfect ito, at ito ay kinagalit ni Pablo at sinasabi niyang ito ay pagtalikod doon sa biyaya. Isa pang salitang ginamit niya ay sa chapter 2, verse 21, they nullify the grace of God sa kanilang ginagawa para bang binabaliwala nila yung biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sila sa kanila, yung kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo, pero gusto nila ngayon, sinasabi nila ay kulang pa yan. Kulang pa yung kaligtasan na tinanggap namin, kailangan ko itong dagdagan ng aking sariling gawa. So ito ay isang para bang mga mananampalataya na supposedly natutunan na nila na the law is too great and too marvelous for them,
at dapat sila itong ipaubaya sa Panginoon. Pero ang nangyari, sila'y nagkaroon uli nawala sila sa kanilang calm and quiet soul at sila ay nag-alala na naman na kulang pa ang kanilang kaligtasan at tinatry nilang lutasin ito sa kanilang sarili. Nawala sila sa kanilang pagkapit sa Panginoon, na tinalikuran nila ang kasapatan ng katwiran ng Panginoon at sila ngayon ay gusto nilang dagdagan ng sarili nilang kabutihan. Ito nga ang tinuturo sa atin sa Belgic Confession, Article 23, na tungkol sa justification. Ito ang nagiging pahayag ng Reformed churches. Sinasabi, therefore we cling to this foundation. Hindi kami aalis doon sa pundasyon. Itong kaligtasan na sa pananampalataya lamang, we cling to this foundation. Hindi namin ito iiwan, which is firm forever, giving all glory to God, humbling ourselves and recognizing ourselves as we are, not claiming a thing for ourselves or our merits, and leaning and resting only on the obedience of Christ crucified, which is ours when we believe in Him. So tayo ngang mga mananampalataya sinasabi at pinapaalalahanan ng awit na ito na ilagak ang ating pag-asa at pananampalataya sa Panginoon lamang at huwag tayong babalik sa ating pagtiwala sa ating sariling kabutihan, kundi hope in the Lord from this time forth and forevermore. Na sa ating buong buhay, we cling only to Christ crucified na para tumayo sa harap ng Diyos. At ito actually ang tamang paraan para ang ating buhay ay magbunga sa mabuting gawa. Kung ang mangyayari ay tayo sasampalataya muna, pero iiwan natin yun, tatalikuran natin, tapos gagawa tayo ng mga mabuting gawa. Ang mga gawa na iyon ay hindi mula sa pag-ibig, hindi pasasalamat para sa kanyang biyaya, kundi ang pagsisikap natin na tabunan o tapalan yung katwiran ni Jesucristo at hindi ito kailanman magiging kalugod-lugod sa Kanya. So kaya nga ang lengguwahe sa Jude na sinasabi, sa ating paglago sa pananampalataya, we build ourselves up on the faith. Hindi tayo aalis doon sa pundasyon ng pananampalataya, tayo ay lalago doon. At lahat ng ating idadagdag na mabuting gawa at lahat ng pagkilos na ating gagawin ay dapat nagmumula sa ugat ng pananampalataya at hindi na magsisimula ka sa pananampalataya tapos kakalimutan mo na ligtas ka na o mangangamba ka na hindi ka ligtas kaya ka ngayon gagawa. Ito ang mas nakalulugod sa Panginoon na kapag bibigay ng luwalhati sa Kanya, kung maging sa ating paglago sa kabanalan ay nakikita natin ng lahat ng ito ay hindi dumadagdag sa ating kaligtasan, kundi nakikita natin habang tayo ay lumalago sa kabanalan, patuloy pa rin nating nakikita the law, the demands of the law and the holiness of God is too great and too marvelous for me. Hindi ito kailanman maaabot ng aking kakayanan, kaya nga sa aking buong buhay, I hope only in the Lord from this time forth and forevermore. Yung lengguwahe na ginamit sa Belgic Confession, leaning and resting only in the obedience of Christ. So ito ay ang kamukha ng tinuturo na sa pagpapaubaya natin sa Diyos na pasanin yung hindi natin kaya and sa usapin ng kaligtasan yung hindi natin kaya na iligtas ang ating sarili, na magampanan yung batas, we have a calm and quiet soul, leaning and resting only in Christ. Sa ganitong paraan tayo makapagbibigay ng luwalhati sa Diyos sa ating buong buhay. Kaya nga itong panawagan sa atin sa iba't ibang larangan ng ating buhay, sa ating earthly vocation o sa ating pagdinilay-nilay of divine revelation, at lalo na sa ating kaligtasan, ang panawagan sa atin, hope in the Lord from this time forth and forevermore. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong salita
na nagpapaalala sa amin na kami nga ay mahihina at maraming mga bagay ang higit sa amin, na higit sa aming kakayanan, at tama lamang na ito'y ipaubaya namin at pagkatiwala namin sa iyo, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan, at sa pamamagitan ng biyaya mo lamang kami maitatawid sa lahat ng aming pangangailangan at lalo na sa aming kaligtasan. Tulungan mo nga kami, Panginoon, na sa aming buong buhay makilala namin na kami ay may hina at na sa iyo nagmumula ang lahat ng bagay. Nang sa gayon sa aming buong buhay, kami ay aasa lamang sa iyo mula ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.